sa bawat isa sa inyo. Pagpalain ko ng Diyos at habang natili tayong nakatayo, sundan po niyo ako sa pagbasa dito sa Hebrews chapter 9 verse 24 to 28. Sabi niya rito, basahin niyo na lang, sundan niyo ako. For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the pictures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. At sa 25, nor yet that he should offer himself often, as the high priest entered into the holy place every year with blood of others. At sa 26, sabi niya rito, for then must he often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. At dito sa 27, and as it is appointed unto men once to die, but after this is judgment. Sa 28, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. At pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita ating binasa, at patuloy niya nawa tayong gabayan at turuan at bigyan ng unawa, pananampalataya, biyaya sa mga oras ito. Ay dumulog sa Kanya. Muli, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord, sa mga pagkakataong ito na patuloy mo pa kaming binigyan ng biyaya, Lord, at mga pagkakataon na kung saan mapag-aralan pa yung mga salita at ma-share, Lord, sa mga nangailangan, at malaya pa kami, Ama, na pumasok, Lord, sa dakong sambahan, sapagkat darating ang panahon na, o Diyos, na ang mga mensaheng ito ay ipatitigil, Lord, at ipagbabawal na pangaral. Ngunit salamat, Ama, na nakikita namin, Lord, ang mga panahon na yan na malapit na, at nagpapasalamat kami na sa kabila, Lord, ng mga kaguluhan, mga pandemic man, Lord, mga wars, Lord, mga rumors of wars, Lord, na nangyayari, ay maluwag pa, Lord, ang pintuan, Lord, ng bawat church, Panginoon, ang aming mga labi, Lord, upang mag-share ng mga mensahe ay malaya pa, Panginoon. Kaya salamat, Lord, na nawa ay wag na masayang mga pagkakataong ito, sapagkat kung dumating, Lord, ang panahon na ito, Lord, ay tigil na, ay maging huli ng lahat, Lord, para sa mga nangailangan. Ngunit alam namin, Ama, na walang isa man, Lord, sa iyong nobya ang mawawalay, Lord, bago dumating ang pag-aagaw. Ay lahat, ang bawat bahagi, Lord, ng iyong katawan ay naghanda na para sa pag-aagaw. Kaya, Lord, salamat. Palain mo kami sa araw na ito. Pangunahan, Lord, ang bawat individual na narito. Ikaw, Diyos, ang magbukas sa aming mga puso at isipan, Panginoon, at makapokus nawa kami, Lord, sa pagkinig, Lord, ng mga salita. Punuin mo kami, Ama, at kapusin ninyo namang gawa ng kaaway, Lord. Kapusin ninyo anumang hadlang ng kaaway, at bigyan mo rin, Lord, ng unwinting inspirasyon, Ama, yung lingkod na walang magagawa ka kung wala ka, Panginoon, at punasan mo ako, Lord, ng iyong banal na langis, at nawa, Lord, ay masalita na nawa, Lord, ang mga salita na ayon, Lord, sa iyong sakdal na salita at ayon sa iyong sakdal na kalooban. Salamat, Ama. Pangunahan mo kami hanggang mamaya, Lord, sa pagtatapos, Lord, ng gawain ito. Salamat, O Diyos. Siya aming dalangin. Binabalik namin sa iyo, Ama, ang lahat ng kapurihan, kadakilan, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. God bless sa inyong lahat. Magandang umaga. At pwede na tayong umupo. At salamat sa Diyos sa mga mensahe, sa kanyang panguna, simula kanina, Sunday School, mga testimony, at maging sa plano dito sa church, di ba? Salamat, at alam ko ng Diyos ang magpo-provide ng lahat nating mga pangangailangan. Una sa lahat ay spiritually, at yanunin, Lord, kung may mga pangailangan tayo physically, kagalingan man, nandyan ang ating Diyos. At ano ang unang mininsahe ni Brother Branham na naka-record sa book? Faith. Faith lang ba? Faith is a substance. 1947, yun ang unang naka-record. Bakit kaya gano'n ang unang niyang mininsahe? At pag binasa mo yung faith is a substance, connected din yan hanggang marami siyang message about faith. Diba? May mga mensahe din siyang yung tinatawag na work is faith express. Kaya doon tayo nakatingin sa bagay na yan, at lagi tayong positibo
di ba? Dahil kung ang isip natin ay laging negatibo, hindi kaya, parang tinitipo yung panahon ni Joshua at Caleb, di ba? Pagdating sa Promised Land, nakita na yung katibayan, di ba? Nandoon yung tinatawag na cluster ng tinatawag na mga fruits. Yung lupain ay binubukalan ng pulot at gata. At maging yung 10 spice ay nagpapatotoo din. Ngunit anong sabi nila? Hindi natin kaya dahil ang mga nakatira doon ay parang tipaklong lang tayo sa kanilang harapan. Pero anong sabi ni Joshua at ni Caleb? Kaya natin dahil binigay sa atin ng Diyos yung lupain. So marami na ang nakasaksi ng tinatawag na gawa ng Diyos, nakasaksi kung ano yung mensahe na ating kumbaga sa ano ay ginugulan ng mahabang panahon. Diba? Lahat ng lakas natin ay binigay natin. Diba? Pero ganoon pa man, diba? Ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Diba? Araw ng linggo, nandito tayo sa church. Sa halip na maghanap buhay tayo. At lumipas ang mga panahon. Yung iba na kahit linggo ay naghanap buhay, pareho lang naman ang kalagayan, di ba? Yung mayaman, kung mayroong mga mayaman o masaganang buhay ay ganoon pa rin, masagana pa rin. Kung mayroong medyo naghirap noon ay parang umangat-angat na. Pareho lang. Yung ginugugol ang araw ng linggo at sa pagtatrabaho at yung ginugugol ang araw ng linggo, pagdating sa tinatawag na gawain ay pareho lang ang naging kalagayan. Lumipas ang panahon, nakasurvive, di ba? Minsan yung ginugugol ang linggo sa trabaho, mayroong tinatawag na kakulangan. Minsan naman yung tinatawag na ginugugol ang araw pag linggo sa pagsamba, mayroon ding kakulangan. Minsan masagana din naman yung nagtatrabaho pag linggo. Minsan wala yung nagsisimba pag linggo, minsan masagana din. So anong kaibahan, di ba? Anong kaibahan? So ang kita natin dito ay yung mga believer, di ba? Lagi lang tayong nakatingin doon sa tinatawag na promise ng Diyos, di ba? Anong promise ng Diyos, Pastor Boy? Pagdating kasi sa church, sabi ng Bible, pag gumamit tayo ng talata, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun ang tinatawag na stand ng lagi sa church. Pero yung iba naman, anuhin ko naman yung tinatawag na wala. Pag magsimba ko ngayon, wala na kaming sasayangin bukas. Pero may kanya-kanyang katwiran. Pareho lang naman na lumilipas ang panahon. Pareho namang nakasurvive. Diba? Pero naniniwala ako dito sa church, pagdating ng tinatawag na paglilingkod, maging ano ang unahin nyo o ano man ang maging priority nyo, bahagi talaga ng buhay ng Kristiyano yung tinatawag na pagsubok. Diba? Pag magsimba ka dito, mayroong kahirapan, minsan mayroong kakulangan. Diba? Pero yun ang dahilan kung bakit yung mga tinatawag na pangalan ng Diyos ay nagkaiba-iba. Kung walang kakulangan ay hindi rin na magamit ang kanyang tinatawag na Jehovah Jireh, na siyang magpo-provide. Diba? Kung wala naman yung tinatawag na mga, ano pang mga pangalan? Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, diba? Yun ang mga, kung baga sa ano, yung Jehovah Shammah, ano ba yun? Yung sinabi ng propeta na ang Diyos na may dibdib. Diba? Yun ang anak ng Diyos na kung saan, kung wala siyang maasahan, doon lang siya nakasandal sa dibdib ng kanyang ina. Diba? At kung makasandal, bigyan mo daw ng laruan yung batang gutom. Bigyan mo ng laruan, hindi yan. Papanoorin mo ng magagandang, yung sanggol. Hindi mo yan mapapatahan. Pero pag pinasandal mo na sa tinatawag na dibdib ng kanyang ina, doon siya nakukontinto. Diba? Kaya marami tayong mga pangailangan na kung saan mayroong something doon sa loob natin na doon lang tayo nakukontinto pag nakasandal na tayo sa dibdib ng ating Diyos. Diba? So, sa panahon na to, maraming nangyayaring digmaan, physically, diba? Individually, yung sarili mo, dinidigma ka ng sarili mo. Pagdating naman sa tinatawag na church, yung kapwa mo dito sa simbahan, dinidigma yung isa. Pagdating naman sa group ng end time, yung kapwa end time, dinidigma yung ibang end time, di ba? Yung ibang group, dinidigma yung ibang group. Di ba? At pagdating naman sa mga bansa, yung tinatawag na Russia, dinidigma yung tinatawag na Ukraine. Di ba? Ganun lang talaga ang buhay. Bakit? Dahil mayroon tayong pinakaantay
na kung saan ay yung kaharian na isang mapayapang kaharian, 'di ba? Isang kaharian na hindi mauuga, 'di ba? Kaya sabi ng talata, God is not the author of confusion, but of peace. Dito tayo tinatawag na tinuruan sa church upang hindi tayo ma-confuse, hindi tayo mag-alinlangan at magkaroon tayo ng kapayapaan. Paano tayo magkaroon ng kapayapaan? Si Christ din naman ay tinawag na Prince of Peace. Ay ang maging mapayapa lang tayo kung lagi lang tayo nakatingin doon sa tinatawag na salita ng ating Panginoon. Sa paglilingkod, 'di ba? Nung lumabas tayo, yung lumabas ang tinatawag na pamilya ni Lot doon sa tinatawag na Sodoma at Gomora. Anong sinabi sa kanila ng Diyos? Tumingin lang kayo pasulong. Tumingin lang kayo sa harap, 'di ba? Tumingin lang kayong diretso. Huwag kayong tumingin sa likod, huwag tumingin sa kanan, huwag tumingin sa kaliwa. Bakit? Tumingin lang kayo diretso. Dito sa church, pag tumingin ka kanan, kaliwa, hindi ka makapaglingkod. Ayaw ko na dahil doon si sister, ayaw ko na dahil doon si brother, ayaw ko na. 'Di ba? Maraming dahilan. Kaya sa mga kasabihan din, 'di ba? Sa mga kasabihan ng mga tao, sino mang hindi marunong lumingon sa pananggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Parang baliktad sa talaga yung kasabihan ng mundo sa message eh. Bakit? Kasi sa message, yung laging lumilingon sa, laging, akala mo nakatingin sa harapan, yung pala yung mata nakatingin sa likuran, palaka naman yun. Di ba? Ano yung palaka? Yung tatlong espiritu ng kagaya ng palaka. Kala mo nakadirekta pasulong, yun pala nakatingin sa likuran. Kaya hindi makakausad. Diba? Kaya dito sa sinisiris natin ng mensahe ay nakapagtataka. Yung tinatawag na lahat na lang ay kinukunik sa 7 seal. Diba? Pero mayroong mga katibayan na lahat talaga ay nakakunik sa 7 seal. Ano ba yung message of the hour? Sabi ko nga, ano ba yung message of the hour? Ano ba yung evening light? Ano ba yung end time message? Diba? Ano first pull, second pull? Ano ba yung makarapture sa atin? Diba? Eh siya, nag-aantay tayo ng tinatawag na rapture. At dito sa binasa nating talata, yung tinatawag na so Christ sa 28 dito. So Christ once offered to bear the sins of many. And unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. Sa Tagalog, parang napakalayo naman yung salin eh. Gusto ko lang makita sa Tagalog yung word na look for Him shall He appear the second time. Parang wala eh, yung nakatingin o yung tinatawag na nagsipaghintay sa Kanya. Diba? Na siya ay appear sa ikalawang pagkakataon. Wala eh. Sa Tagalog, hindi na ilagay yung ikalawang pagkakataon na siya ay appear. Kaya sa English, sa Hebrews 9:28, tingnan natin ha. Yung word na appear. Optanomy. Yan ang kanyang key of pronunciation. Umahit. Parang ang layo eh. Diba? Yung key of pronunciation. Yan ang kanyang meaning. Optomy, vision to look at behold, to allow oneself to be seen, to appear. Yung makita siya na a-appear. Yun ang kasi sa Bible maraming meaning yung appear, yung sa John, yung appearing and coming, dalawa yun. Yung parousia at panero at parousia. Pero itong appear naman dito, iba naman yung ginamit na term. Yan, di ba? Kaya sabi ko kaya ang pinaka-meaning dito. Sige, basahin natin yung talata. Sa 14. 24 pala, hindi 14, 24. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay na kahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Hindi siya pumasok doon sa holy place na ginawa ng mga kamay, na kung saan ito ay naglalarawan lamang ng katotohanan.
Pero sa kalangitan daw, siya ay naparito, siya ay na-appear in the presence of God for us. Sa halip na yung Diyos ang appear sa atin, wala namang presence yun. Di ba? Kasi Holy Spirit, yung presence mararamdaman natin. Pero yung presence na nakita natin dito, yung kanyang katawan mismo na nagkatawang tao in a form of a man. Kaya sabi niya rito, hindi rin siya daw siya at siya ay hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kanyang sarili na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. Kaya sa Old Testament kasi, offer ngayon, sa sunod na taon, offer na naman. Isa lang. Isang pagkakataon lang. Ito naman sa 26, sa ibang paraan ay kailangan na siya ay magbatang madalas mula ng itatag ang sanlibutan. At ngayon ay minsan siya ay nahayag sa katapusan ng panahon upang alisin. Dito naman kasi yung gusto kong makita eh. For then, must be often have suffered since the foundation of the world. But now, once in the end of the world, hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Bakit niya tinawag na end of the world yung kung ilalagay natin doon nung ipinanganak siya dito sa lupa, nagkatawang taon, bakit tinawag na end of the world? Panahon niya kaya yon? Yung end of the world. Kasi end of the world. Kaya sabi niya, but now, once in the end of the world, hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Yun ba yun? Okay, tingnan natin. Balik tayo sa Bible. So, 26. Oh, paniro ng ginamit, oh. Oh, make manifest, appear. Oh. Manifest, show, be manifest, show oneself. Yan, declare, manifest for, to make manifest, or visible or known what has been hidden or unknown. To manifest, yung dati nakatago, o hindi nakilala, o hindi nahayag, ngayon ay naging visible, o nakita na nakilala. Sa pamagitan ng words or deeds, o sa anumang paraan. Make actual and visible. Realize. Yan. Yan ang mga known by. Nakilala daw, nakita, o nahayag sa pamagitan ng teaching. To become manifest, be made known of a person, exposed to view, make manifest to show oneself, appear, to become known, to be plainly recognized, thoroughly understood, na-recognize, naunawaan, lubos na naunawaan, who and what one is, kung sino at kung ano ang isang tinatawag na tao na yan o kung sino siya. Kaya dito sa 7 seal, pag binasa mo yung tinatawag na opening ng 7 seal sa Message ng Prophet na The Guide, sino nakabasa noon? Pag mabuksan daw ang 7 seal, makikilala mo daw ang Diyos, yung kanyang tinatawag na persona, kung ano siya, His being. Di ba? Basa nyo, His being. Di ba? Yung katauhan ang tinatawag na Diyos, makikilala mo daw pag mabuksan ang 7 seal. Eh, yung 7 seal kasi minsan may 2 Diyos, may 3 Diyos. Pero yung ginagamit naman sa Sikaraya, isang Diyos lang yun. At siya ang bumaba doon sa tinatawag na bundok ng Olibo. Sa ating panahon kaya, siya yon. Kaya, anong message mo, Pastor Boy? Look. Eh, dito, look. Mayroon bang na basang message dito sa quote na to na look? Ayan, look. 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 Pero bakit yan ang gusto mong unang ipakita na quote ng prophet sa Luke, Pastor Boy? Gano'n ba kahaba ang message ni Pastor Boy pag magmensahe siya ng oras na 10:35 o 10:30? Nagsimula akong magmensahe. Anong expectation nyo pag magmensahe ako? Ilang oras? Isang oras kalahati or 2. O, di ba? O, 12:00 mo tatapos. Bakit gano'n? Okay, tingnan natin. Sinabi ng propeta, now the 6-hour messages does not the evangelist type. That's when I'm home and just kind of everybody knows how to take me there. Just kind of long-winded. And a lot of people can see more in 5 minutes. You see? Than I can see in those 6 hours. Gano'ng kahaba si Brother Branham? 6-hour messages, 6 hours. Pero yung ibang tao, sabi niya yung sa paraan ng tinatawag na evangelistic type,
Yung 5 minuto na magsasalita ang tao, parang nakapagsalita pa ng higit kaysa kay Brother Branham na nagsasalita ng tinatawag na sa loob ng 6 na oras. Bakit kaya? Itong sabi ni Brother Branham. So, depends on what you're saying. Nakadepende pala kung ano yung sinasabi mo. Okay, kaya pagdating naman dito sa message ng Luke, mayroon lang kasi akong tinatawag na isang message ditong nabasa na parang kakaiba, isang quote lang na gusto ko pang aralin, hindi ko muna ngayon didiinan. Yung isang kasabihan nandito sa Luke na sinabi niya, yung Jew daw ay everything ay na-forge under ng 7 seal. Ano ba ang forging seal? 6 seal. Bakit sinabi niya sa message niya sa Luke na ang forging ay na-forge under ng 7 seal? May paging ba sa 7 seal? Ay. Oh. Kaya isang mga tinatawag na isang event. Kaya maraming issue sa tinatawag na message na kung saan ay kagulo-gulo na hindi naman pala talaga magulo. Gaya ng quote na binanggit ko noong nakarang linggo. Sinampul ko lang yun. It is not the person that comes predestinated eternally from God. It is the word or seed. Pero bakit maraming quote na predestinated people, predestinated person? Nakadepende kasi yon sa tinatawag na binibreak ng propeta. Nakadepende kung sa ano sinasabi, kung ano ang sasabihin, at kung sa anong paraan. Okay, sulat ko na nga. Kasi nagkagulo-gulo eh. Predestinated seed. Kala yun nila yung seed, isa lang. Dalawa yon. Yung predestinated seed, dalawa ito. Yung isa, person, at yung isa, seed of eternal life. Predestinated person, predestinated to eternal life. Ang binibreak niya kasi doon sa it is not the person that comes predestinated eternally from God. It is the word or seed. Yung predestinated seed of eternal life kasi ang binibreak niya eh. Hindi naman yung predestinated to eternal life, person yun. Kaya hindi naman talaga person kasi ang binibreak niya doon, yung seed of eternal life. Yun ang binibreak niya doon. Kaya maraming naguguluhan pagdating sa tinatawag na mga mga tinatawag na message ng propeta. Pagdating naman ng COVID, gulo-gulo na naman. I got a serum. Diba? Mayroong serum. Pero may mababasa ka naman na si Brother Branham nagpabaksin na naman. Kaya nakadepende kung paano pinahayag sa iyo ng Diyos. Diba? Nakadepende. At mayroon sa mga panahon ngayon na hindi na kailangan yung medicine. Faith na lang. Pero gusto ko ring balikan muna yung message ng propeta dito sa 7. Kasi ito? Sa 10. Balikan natin yung sa 6. Okay. Basahin na natin There's nothing like music. You know, God heals by music. Kung kayo ay magkakasakit, gusto nyo music lang ang kailangan nyo, gagaling na kayo? Walang katulad daw ang tinatawag na musika. Alam nyo ba? Ang Diyos ay nagpapagaling sa pamagitan ng musika. Alam nyo ba yan? Oho, God heals by music. Ang Diyos ay nagpapagaling sa pamagitan ng musika. Ang Diyos ay nagpapagaling sa pamagitan ng pag-ibig. See, God heals by medicine. Alam nyo, yung tinatawag na bahagi ng mga pamilya natin, minsan, namamatay na lang yung iba eh. Kasi ang tingin nila, parang walang nagmamalasakit, di ba? Parang walang nag-aalala, parang walang nagmamahal. Pero kung minsan, maramdaman natin na mahal natin yung pamilya natin, anak natin o asawa natin, parang nakukondisyon siya, inspiration yun para siya gumaling. Diba? Kasi God heals by love. See? God heals by medicine. Eh, kung kailangan naman natin ng medical. Bioflow. Bakit hindi tayo gagaling? Okay, pag masugatan tayo, kinakailangan natin ng penicillin. Diba? Panglinis ng sugat, kailangan din naman natin yan. Pirahan ka, bigyan ka ng tinatawag na anesthesia, kailangan naman natin. Anong masama doon? Pero dito sabi niya sa isa pa, God heals by medicine. God heals by prayer. Kung tayo gagaling din naman sa pamagitan sa tinatawag na panalangin, gagaling din naman tayo sa pag-ibig, pwede. Sa music, pwede. Ganon din sa tinatawag na preaching. Minsan, gusto ko preaching ni pastor, ganito. Gusto ko preaching ni pastor, ganyan. Depende naman sa pangangailangan. Kung hindi nyo naman kailangan yung preaching ko, hindi para sa inyo, baka kailangan ng iba. Di ba? Kaya din yung tinatawag na message na minimensahe natin.
Kagaya nga ng isang sample, yung nagbibinta ng taho, ay walang pakialam yung iba, hindi naman nangangailangan ng taho eh. Pero tuloy-tuloy yan, naglalako ng taho. Kasi mayroong bumibili. At ang nangangailangan ng taho, yun ang bibili. Yung hindi naman nangangailangan, pakialam ko dyan. Hindi kailangan. Pagdating sa message naman, kung hindi nyo naman kailangan yung message, bakit ko kayo pipilitin? Bakit ko kayo pagagalitan? Ang sa akin lang, isi-share natin ang message by love. Diba? Kung talagang mahal natin yung isang tao, pag hindi tanggapin yung katotohanan mo, maswerte ka dahil hindi para sa kanya yung katotohanan, kawawa siya. O, ano ba, awayin ba natin dahil ayaw niya ng kaligtasan? Hindi pwedeng awayin. Hayaan lang natin na lumipas ang panahon, di ba? Baka bukas tanggapin. O, di kaya hindi para talaga sa kanya. Kawawa siya, awayin mo pa. Kawawa na nga, awayin mo pa. Di ba? Kaya ako naniniwala sa tinatawag na pag-ibig. Depende yan sa tinatawag na approach. Kaya ang laging tinatawag na message nila, katwiran, God, love is always corrective. Tama naman yan eh. Ay, paano yung ikukorek mo sa akin? Baka mali naman yan. Sino yung corrective? Kasi ang nagkukorek, yung Diyos. Sigurado ba ako na yung correction, paraan ng correction mo ay galing sa Diyos? Baka sa'yo lang yan. O, di ba? Kaya, lagi tayong nakatingin. Kaya message nga, look, lagi tayong nakatingin doon sa author at yung kanyang salita. Ay, ito yung katotohanan. Ayan, hinayag sa'yo ay iba yung sa akin. Kaya, kung hinayag sa'yo at hindi sa akin, kahabagan mo naman ako, bibiyayaan mo ako, hindi yung awayin mo ako. Paimpyerno na nga yung tao, kahabag-habag. Paano pang gawin mo? Kaya sabi niya rito, okay, depends on what type you need. Kung ano naman kailangan nyo, kung di pa siso na, di ba? Sa ginagamit nga ng tinatawag na mga tao, sample lang natin doon sa tinatawag na yung mahilig ng mga maxipil Di ba may mga level-level pa yan? Anong unang gamit? Number 1, number 2. Ay, kung hindi pa yun, nakadepende ko ano pa. Sunog ka, number 3 ka agad. Hindi ko alam kung anong. Di ba? Tingnan mo, puti-puti ng mukha. Pagdingin mo naman ng kamay, bakit ang itim? Nakapagtataka, di ba? Pagdating sa labas, ang puti-puti. Pero pagtingin mo, bakit ang itim? Nakapagtataka kasi walang harmony. Yun pala, artificial. Yung artificial naman, part 1, part 2, part 3. Diba? So tayo naman dito ay sa spiritual ang pinag-usapan natin. Depende sa pangailangan mo. Kung pangailangan mo lang ay yun lang pala talagang kakayahan mo. Ay, walang problema. Doon ka ordain Bakit? Kasi yung mga malalalim na bagay, hindi mo pwedeng ipilit sa mga taong hindi ordain doon sa mga malalalim na bagay. Ikaw malalim ka, bakit mo ipaglandakan sa akin? Bakit ko pa ipagdebate? Kaya itong revelation dito pang debate. Hindi to pakipagtalo Kasi kahit anong debate mo kung tinakpan, silyado talaga siya, wala kang magagawa doon Diba? Takutin mo man kung bride yan, bahawakan mo yan sa mahabang panahon, darating ang panahon, makakawala yan. Yung wala ka sa akin. Kaya mga lumalapit, Pastor Boy, ganito, ganon. Wala, minsan, may pakialam din naman ako, nagsishare ako. Pero natatakot ako na baka maimpyerno. Bakit ako matakot? Ang Diyos ang gumagawa. Yung gagawain ko lang na i-share. Right. Kung tanggapin niya ngayon, okay, baka ngayon ang season niya. Kung bukas niya patanggapin, hindi ko naman alam. O baaring kasama ko siya ngayon, bukas makalawa, hindi na. Or doon sa mali. Ngayon, bukas makalawa, kasama mo na sa katotohanan. Diba? Lumilipas ang panahon. Sabi nga ng tinatawag na kasabihan ng mundo, bilog ang mundo. Bilog ang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa itaas. Huwag mong sabihin nasa itaas ka ngayon. Baka bukas nasa baba ka na naman. Ganon lang ang buhay. Kaya yung sa atin, tingnan natin yung sarili natin, hindi yung iba. Saan? Doon sa salamin. At ano yung salamin natin? Yung word. Hindi naman si sister at si brother yung salamin natin Saan tayo laging nakatingin? Ano ba yun? Look ba? Tingin ba yung look? Yes. O antay? Marami pa lang meaning yung look Tingnan natin. Yung locus L-O-O-K. Diba? L-O-O-K. Okay. Tingnan mo yung meaning ng look look. Ang dami Specified. Direksyon, tama yon. Direct ones, gaze in a specified direction. Yung look, tingnan mo, look that one, look that mountain, look. Look at me. Have an outlook in a specified direction. Look
Pero ito yung tinatawag na masamang look, oh. Look down, look on, look back, look after. Yan ang mga meaning niya, oh. Yan, oh. Look sharp, yon. Look. May nakita akong ditong tinatawag na pinaka look down on, look here, look to. Yan ang pinakamasama, ah. Look to. Rely on someone. Yung mahirap, yung look. Doon lang nakatingin kay pastor, lagi lang nakarely kay pastor. Sa akin ba kayo nakarely? Hindi. Kaya sabi ko nga, marami nagpipreach dati na mga pastor, nasa kamay ko ang kaligtasan ninyo. Hindi, nakita ko hindi pala eh. Wala talaga sa kamay ng pastor ang kaligtasan ng tao eh. Wala talaga. Isang ministry lang, isang tinatawag na obligasyon lang ang binigay sa pastor para i-share yung word of God. Pero pagdating sa kaligtasan, walang kinalaman ni katitingman ang pastor sa kaligtasan. Kasi kung pwede, dapat wala na akong kung nasa kamay ko lang ang kaligtasan ninyong lahat. Ni isa man, ayaw kong may maiwan sa rapture eh. Pero wala sa kamay ko eh. Isang tinatawag na, anong tawag doon? Isang tungkulin o isang tinatawag na, ano yung tawag doon? Hindi, responsibilidad lang ang ibinigay sa kamay ko upang, pakainin yung tinatawag na mga tupa ng Diyos. Right. Diba yun? Isang responsibilidad lang upang i-gathered, upang pangunahan yung tinatawag na mga tupa ng Diyos patungo sa Kanya. I-guide lang yung tinatawag na mga tupa. Yeah, may message ang prophet, why it had to be shepherd. Ano ba yung gawain ng pastor? Pastor, ano ba gawain? Ang pastor yan, hindi natutulog sa gabi. Nagpupuyat yan. Diba? Para bantayan yung mga tupa. Para mapakain lang yung mga tupa. Pag may lupo, nagbabantayan. Diba? Pero kung tinatawag na tupa na yan, ay akala mo tupa, hindi man talaga tupa. Diba? Kaya maraming mga paraan. Depende yan. May magaling, may mahinang pastor. Yung tinatawag, nakadepende rin sa kakayahan ng isang pastor. Kung ano yung tinatawag na level ng kanyang tinatawag na kaloob. Pwede ba natin i-compare si Paul kay Peter? Hindi rin. Si Luke ba, pwede ba natin i-compare kay John? Hindi rin. Diba? Si evangelism, walang tatalo kay Paul. So, pero pagdating naman sa message of love, sino ang pinakamatindi? Si John. Si John ang pinakamatindi sa message of love. Siya ang pinakamalapit kay Christ. Lagi siya nakahilig sa Word of God. At lahat ng mga hiwaga doon sa tinatawag na nananahimik na dyan doon sa bundok, sa tinatawag na isla ng Patmos, pinakita sa kanya yung tinatawag na past event, present events, at future events. Grabe, isang tahimik. Kaya iba-iba. Bakit God is God of variety? Diba? Mayroong pantay, mayroong bundok, mayroong ilog, mayroong sapa, di ba? Mayroong pulang bulaklak, may dilaw na bulaklak, di ba? May maliit na tao, may pandak na tao, may matangkad na tao, may itim, may dilaw. God is God o variety. Pwede ko bang hanapan ng tinatawag na puti, yung tinatawag na ipin lang ang puti? Di ba? Pwede ko bang hanapan ng tuwid na buhok, yung ang tinatawag na buhok ay kulot? Hindi, di ba? Okay. Kaya kayo na lang. Dami pala. Gusto nyo pa, mag-YouTube pa kayo ng meaning ng look, pwede pa eh. Diba? Bahala na kayo. Okay. Kaya dito tayo. Balik tayo sa message. Sa 21 yata, 21. 13. $19. 20. 21. Yan ang scripture na binasa ni Brother Branham. Yan ang binasa nating scripture at ang kanyang message ay look. Dito tayo sa baba. 24 tayo. Yan ang kanyang subject. Now we are going to try this morning to take just 4 letters in a word look.
for a subject. 4 lang na letra eh. Di ko nga alam kung bakit ganun. Di ba? 4 lang na letra eh. Mensahe na. And to deal with a little while as the Lord will lead us to do. I have a few notes written here and some scripture that we might refer to as we go along. Look. Piniling pa ni Brother Branham, L-O-O-K. Look, the word really win. It just up. But look, when you hear the word, usually somebody trying to get you to see what they're looking at. Kadalasan, pag marinig nyo yung salitang look, sa Tagalog, tingnan mo, saklan, turukatoo. Di ba? Turukatoo. Ayun. Huwag ko kung ano yan sa Brother Nel, yung look, sa Kapampangan. Lawin. Lawin. Oh. Natutunan kayo. Pero sa Aklan, hirapan ka. Parang hapon, turukatoo. Di ba? Kung sa Ilonggo, lantawa bala. Oh, 'di ba? Lantawa bala. May isang bagay na gusto niyang mapansin mo, gusto niya makita mo. Kung sa Tagalog pa hindi lang tingnan, titigan mong mabuti. Oh, 'di ba? Titigan mo. At sabi niya, kagaya they say to you, look, like going down the road, someone might see a certain sin, and they would say, look, and then express what it is. Sa mga daanan minsan, pag mga naglalakbay tayo, maging sasakyan, minsan, tingnan mo ma, sabi ng mga bata, tingnan mo Brad. Tapos, pag tumingin ka naman, mayroong isang bagay na ma-express, ay oo nga, ay oo nga, oo nga. Oh. Kaya sa message, ito din ang sabi natin, look, saan tayo pinapatingin? Yung appearing ni Christ, yung looking ng tinatawag na appearing niya in a second time, mayroong pinanggit na appearing sa end time, end of the world. Okay, tingnan natin. Kaya minsan, at express what it is, may express kung ano ito. It's a mountain, at the cactus, or whatever they're looking at. But the first thing to get your attention is look. Minsan bundok, minsan cactus. O, kung ano man yung tinitingnan nila, yun ang tinatawag na look. Kaya doon sa tinatawag na to get your attention is look. Ano yung attention, Pastor Boy? Attention. Tingnan natin. Balik tayo sa message. What is the attraction on the mountain? Attraction. Di ba yung attraction, yung na-attract ka, yung attention mo parang na-focus doon, na-attract ka, may kapansin-pansin, attraction. Ano yung tinatawag na sa Tagalog? Anong salin sa Tagalog ng spoken word na to? Kung sinong natatandaan nyo. Sa Tagalog, sinalin ng Tagalog yan, attraction pa rin eh. Ano ang attraction sa bundok? Ano ba yung attraction? Attention. Attraction. Diba? Ano ang attraction sa bundok? Ano nakita mo sa bundok? Okay, kaya dito, tingnan natin yung message ng prophet. Binasa ko yata nung nakaraang linggo to. Now, everybody is looking today. Everybody is looking for something and looking for something to happen. Parang nag-aabang. Lahat ay nakaabang. Diba? Nakaabang. O naghahangad. O naghahanap ng isang bagay. At nag-aabang kung ano yung bagay na mangyayari. Yan. Minsan, nag-aabang sa himpapawid, yung radar, sa screen. Diba? Sa buong mundo, bawat tinatawag na bansa ay nakaabang kung ano yung depensa sa tinatawag na isa pang kung anong idipinsa, kung anong appear, makikita nila sa tinatawag na screen nila, kagaya ng atomic bomb, o tinatawag na missile, o anumang bagay. Kaya, para magkaroon ng tinatawag na something there to go back to the one that sent in this way. Kaya, kung baga sa yung ganti ba? Ano kayang kung sa Amerikanong intercept o pangganti? Lagi nakahanda eh. Tingnan nyo naman ngayon, pag magbigay ka ng quote, nakabang na agad yung isa kung ano yung diba, pangbangga na quote. Ganon din, kung anong doctrine, may kakabang pangbangga. O, diba? Dito din, sa individual, ganon din eh. Pag ginawa na ako ni sister ng ganitong gawin ko, diba? Alam mo kung ano, pag binataw ako ng tinapay, batuhin ko rin ng tinapay. O.
Di ba? Walang lason. Ang loob ng tinapay, baka may granada. Wala ng pin. Di ba? Okay. Sabi niya rito, everything is looking. Default company, yan. Gusto niya mas matindi pag itiyan na eh. Kung matindi ngayon, mas matindi pa rin. Mas matindi yung isa. Oh. Yung tinatawag na Phoenix na, gusto pa nilang mas lumawak yung tinatawag na town. Mas bitter, larger and bitter town. Pagdating sa mga group, ganoon din eh. Gusto ng isang group, malawak, larger and bitter group. Diba? Pagdating sa revelation, ganoon din eh. Mas malalim daw ng revelation na ang ginagamit na ay tinatawag na reading between the lines. Pero totoo, ang layo na talaga. Doon nagkakamali. Diba yung sinabi ni Brother Bing kanina? Diba? Lahat naman eh. Nasa word. Ito nasa word. Pero sabi niya, no need of interpretation. Hindi nila namalaya na nag-interpret na pala sila ng word na labag na sa word. May mga bumalik na nakakaluluwa doon sa Diyos. Si Adan, kung ano-ano na lang mga kwento, yung maisipan. May mga kung ano mga permitted soul, temporal soul. Wala namang mga ganun. Diba? Kaya, okay. The nation is looking for more territory so it can spread itself. Kinakailangan yung nasira na mga cleansing doon, agawin ko. Yung teritoryo ng Tusols, kinakailangan. Doon nahangad ng tao. Sabi ko nga, bakit nag-aagawan doon sa, hindi talaga sila nag-share doon. Kami nag-share doon, convert namin yun. Bakit nag-aagawan ng ganun? Sabi ko. Ang gawain natin, i-share yung message para sa kaligtasan ng tao. Ano talagang hangad? Diba? Kung sa'yo convert, sige sa'yo na. Tupa ko yan, sige tupa mo na. Kasi kung bride yan at hindi ka bride, aalis din yan dyan. Darating ang panahon. Diba? Kung bride ka at hindi yan bride, aalis din yan. Kung hindi ka bride at bride yan, aalis din yan. Or aalis din yan, punta sa iba, ipuposisyon siya doon sa ibang church. Pareho lang naman kayong bride. Or else, pareho lang naman kayong hindi bride. Right. Walang gulo talagang ma-recognize ng tao eh. Pareho kayong bride, umalis sa'yo, napunta lang sa iba, doon pinosisyon. Bakit magulo? Bakit kaya? Na-preach ko nung nakaraan eh. Ayaw lang talagang aminin. Kasi pag marami kang membro at matatapat ang membro mo, hayahay talaga yung pastor. Di ba? Ang bihira. Kung pastor ayaw mo, sino ba namang ayaw na maraming tithes? Pero hindi natin mapipilit yan, di ba? Nakadepende pa rin yan sa tinatawag na binigay sa iyo ng Diyos na ministry at binigay sa iyo ng Diyos na tinatawag na matatapat. Or else, ako nga naisip ko rin, baka ako din may kakulangan, kaya ganoon ang nangyari sa akin. Di ba? Yeah. Doon lang tayo kung ano yung kalooban ng Diyos. Lahat naman pinipermit ng Diyos. Pero ito yung tinatawag The church, just church, is looking for more members. Ganun talaga eh. Gusto. Nais nila yung marami talagang mga membro. Maraming sakop, maraming membro, maraming supporters. Buti na lang napagawa itong tinatawag na church natin. Sa palagay nyo, walang supporters dito? Mayroon eh. Supporters ka, ibig sabihin marami. Kung supporter, isa lang yon. Diyos, isa lang yon. Supporters, kasi lahat tayo dito may bahagi. Lahat tayo dito supporters. Anong sinuport mo, Pastor Boy? Wala ka namang pirang binigay. Yung panalangin nga, sabi ni Brother Arnel yung inspiration lang na i-share mo sa iba na ganito, ganon. Suporta na yan. Diba? Kaya wag kayo magtaka si brother, ayaw ko magbigay kasi si brother wala namang binigay. Kung wala naman talaga si brother na pira, bakit ko pipilitin? Si brother may pira. Kung yun naman talaga ang maluwag lang sa puso niyang ibigay. Di ba? Kaya laging sinasampol agad ng ibang mga pastor, alam niyo kung ano, ang binibilang daw ng malaki, yung konti kasi yun ang buong puso niya. Para yung mga malaking pira, ibibigay din yung lahat. Saka hindi naman ganon. Diba? Sa akin, maraming pira at kunti ang binigay, kunting pira at maraming ang binigay, depende yan sa tinatawag na tibok ng puso kung si Berto pa. Ay mo tayo akang ginapisik, akang kasing-kasing na Berto. Diba? Nakadepende yan sa tinatawag na pisik ka ng tagipusoon. Ito walang pilitan dito, di ba? Wag si Brad nga ganito. Walang pilitan dito.
Yung sarili natin ang tingnan natin kung ang pananampalataya mo ay pinagpapala ka ng Diyos dahil binigay mo yan o tumulong kang gano'n, nanalangin kang gano'n, nag-share kang gano'n, sa'yo yan. Walang kinalaman ng iba dyan. Diba? Bakit ko titingnan yung iba? Okay. Pero ito, iba gusto nila ng more territory, more members, pero yung bride, but the bride is looking for the coming of her Lord. We're looking. Yung looking, ano tong looking na to? Nag-aantay din yan, nag-aabang, di ba? Looking. We're all looking. Lahat naman tayo may looking eh. Looking some guy. Handsome guy. Beautiful girl, sabi ng kanta ni Jose Marichan. Oh, pretty girl. Cute girl. Depende lang yan kung anong looking natin. Oh, di ba? Bakit ganun pananalita mo, Pastor Boy? Ay, yung English ko, looking lang. Hindi ko alam talaga kung paano mag-English eh. Minsan, sabi ko nga, parang tinuturuan na ako ng Diyos na maunawaan ko yung message kasi hindi naman ako nakapagtapos sa Lasal eh. Diba, sabi ko nga doon sa Tutungan, buti pa kayo nakatapos kayo sa UST. Bakit? Santo Tungan, University of Santo Tungan. Oh, diba? Okay, kaya sabi lahat, depends on what the voice is trying to tell you to look for. Ano bang voice? Para tignan, ano ba yung voice? Anong voice? Look this, look at this, look at this. Look at that. Some of us are seeing, look for this. And if it's a church, we're seeing, we want so many more this year members. Tingnan mo ito, nais natin kayong taon, mas marami pa tayo. Kaya sige. Diba? Wala namang problema doon. That's all right. Sabi ni Brother Barnamo, that's all right. Wala namang problema doon. Depende yan sa voice, kung ano yung narinig mong voice. Ano yung voice ngayon, Pastor Boy? Voice, coming ni Christ ang pinag-usapan natin. Mayroon bang voice? Ay, mayroon. Shout, voice, trump. Ay, mayroon palang voice. Okay. Gusto ko lang talaga diinan din ngayon yung voice na gusto kong diinan. But the voice that I'm trying to say to you this morning is like the writer of this epistle. We believe to Paul, which is saying, looking for the coming of Jesus Christ. The second time, looking for Him. In order to do it, para mo magawa ito, yung pag-aantay kay Kristo, bago mo magawa ito, you got to see something before you can tell somebody else to look at what you are seeing. Kinakailangan makita mo muna yung isang bagay bago mo sabihin sa, ay Brad, tingnan mo ito talaga yung katotohanan. Makita mo muna, hindi yung, hindi ko nga alam eh. Kita mo talaga, ay nakita ko talaga, bakit? Nakita ko, yung buong view, pinakita sa akin. Personal experience, para mangangaral ka nga, hindi mo naman talaga alam kung ano yun eh. Dati nung bago ko sa message, nagmabananday mga Seven Thunders. Pero hanggat ngayon, wala namang pinangaral kung ano yung Seven Thunders. Pinagmamalaki lang pala. Gusto ko rin malaman nun. Teka, dito muna tayo sa pasimula. Pero hanggang ngayon, wala pa naman palang alam kung ano yung Seven Thunders. Hanggang nagkagulo-gulo. 7 cell, sarado. 7 cell, bukas. Ano ba talagang totoo, Pastor Boy? Tingnan natin yung mga mensahe. Depende yan kung maniwala kayo. Hindi ko naman pinipilit. Awayin ko ba kayo kung hindi kayo maniwala? Halimbawa sa iba, mag-share ako at hindi nila tanggapin, awayin ko ba sila? At sabihin, kawawa ka naman. Kawawa naman, pero alam mo, yung kawawang tao, pag hindi niya talaga makita, aawahin ka pa niyan pag sinabi mong kawawa. Kasi para sa kanya, kawawa ka din. Diba? Okay. Look, Faith, tingnan natin. Tingnan natin si Noah. Sa look na yan, may experience ba si Noah niyan? Noah had an experience of this. And by faith, he saw the coming of a flood. Yung faith, kaya sabi ko, anong message ni Brother Branham noon? Yung faith is a substance. Okay. Ano nakita niya? A great rain that was going to cover the earth and take all was of the earth. The rededication again to God. The felt of the world that the people had got in that conglomeration that they were in that day, and it had to all be washed up to start again. Yun ang nakita ni Noah sa kanyang panahon.
yung tinatawag na karumihan ng buong mundo, di ba? Sa panahon na yan, sa kaarawan na yan, at kinakailangan yun ay malinis para makapagsimulang muli. Oh, pwede ba kayo makapagsimula muli kung hindi kayo malinis? Di ba? May paglilinis para to start again. Okay, tingnan natin. Look, tapos ang tinatawag na message ng propeta ay 1963, April 28. Ano ang last message niya ng 7 seals? April 24, tama ba? April 24, 4 days, pinangaral niya yung message na look, I just finished a series of services on the last 7 seals and finding in the 6th seal that there is a great interruption in nature. Mayroong interruption daw. Nakita natin nung siniris yung 7 seals, doon sa ika-6 na silyo, mayroong tinatawag na interruption ng kalikasan. Ang tinatawag na buwan, ang bituin, ang mundo, Belch sport, the church sports, Israel sports, and everything is sports under that. Dito ako nagtataka, Brother Arnel, ano kaya dugtong niyan? Dito ako nagtataka. Bakit 7 seal ang dinugtong? Kaya mo, 6 seal ang pinag-uusapan. Nagkamali lang ba si Brother Branham ng pananalita dito? Oh. Alam niya yung buo. Kaya kung ito ang pag-uusapan at ikunik ko kaya doon sa tinatawag na Feast of the Trumpets, magkakamali kaya hindi? May forging ba under ng tinatawag na 7 seal? Ano ang forging under ng 7 seal? The moon, the stars, the earth, Belch sport, the church sports, Israel sports, and everything is sports under that 7 seal. Right. So, Pambira. So that the millennium can start. Ay, 7 seal talaga, 6 seal. Kaya nagtataka sila eh. Yung tinatawag na lahat ng tinatawag na mystery ay nabuksan under ng 6 seal just before the 7th is opened. Kasi ang 6 seal ay umabot na rin hanggang millennium at the same time, nandun di ba ang 7 seal? Nandun ba? Kaya sabi niya rito, there has to be a cleansing first. Cleansing, nasa 7 seal, pambira. Cleansing ka ng stand mo, Pastor Boy. Cleansing, changing, wala akong nire-reject. Ay sabi nga eh, huwag kayo dyan kay Pastor Boy. Mali yan, bakit? Cleansing yan. Naniwala sa changing. Niwala sa cleansing. Sino naniwala sa cleansing? Yung chismis, ganito yon. Cleansing of the blood lang ang doktrina nila. Kulang. Kasi ang doktrina nila ay justification, sanctification, cleansing of the blood. Yun ang doktrina nila. Sabi ng taga-tagig, direktahin ko na. Chismis lang yan. Kasi hindi sanctification, cleansing of the blood lang ang mensahe ko. Ang mensahe ko ay cleansing under the baptism of the Holy Ghost and fire. Oh. Future Home, gusto nyo i-series natin Future Home isa-isa? Oh. Hindi series. Yung linear reading. Punta sa cleansing. Cleansing, mayroong forging. Kaya chismis yan. Baptism of the Holy Ghost and fire. Yan ang cleansing ko. Changing mo, Pastor Boy. Nung na-cleanse, na-change. Kasi nung na-cleanse under ng sanctification, hindi pa yon changing talaga kasi hindi pa permanent. Pwede pa yung bumalik eh. Bakit? Nandun pa yung desire of sin. Once na na-cleanse yan ng Holy Ghost and fire, mamamatay o masusunog yung desire of sin. Hindi na babalik. Diba? Pero maraming banal-banalan. Diba na bumabalik? Dahil sanctification lang talagang naabot. Kaya tama yung sinasabi ng iba. Hindi batayan yung banal ka manamit, hindi batayan. Tama! Bakit? Kasi pwede kang maging banal panlabas, hanggang dito lang palang inabot. Pero pag sinagot naman ng isang sister, batayan talaga yan. Bakit? Pwede bang, may shortcut ba? Baptize ka ng Holy Ghost, hindi ka dumaan sa sanctification? Oh, tama rin. Diba? Batayan ba hindi? Batayan ba hindi? Dapat dalawang sagot eh. Batayan at hindi. Bakit? Kasi pwede namang banal, panlabas,
na hindi umabot sa baptism of the Holy Ghost and fire. Pwede bang bumalik yun? Oo. Pwede. Kaya hindi batayan. Pero batayan din kasi hindi ka naman aabot dito sa pangatlo na hindi ka hakbang sa pangalawa. Batayan, hindi. Batayan. Bira. Kaya nagtataka, cleansing ba, Pastor Boy? Kaya sa It is the rising of the sun, your soul changed, didn't it? Ayaw niyo ba yung quote na yan? Your soul changed, didn't it? Ay, may change nga ng soul ayon sa It is the rising of the sun. Sino ayaw ng changing of the soul? Kaya cleansing daw ako. Cleansing at changing. Depende lang yan sa pag-break ng tinatawag na change. Change is pass from death unto life. Make different or made anew. Meron ka bang quote yan, Pastor Boy? Marami. Pass away death. Pass away, pass. Pass from condition of death to condition of eternal life. Di ba? Bakit condition ang gamit mo, Pastor Boy? Kasi pwede pa tayong mamatay sa body. Pero sa soul natin, ang condition natin ay nasa eternal na. Kasi kahit mamatay ka, babangunin ka. Oh, yun ang condition. Pero kung tinatawag na ang condition mo ay death pa, mamatay ka, babangunin ka, pupunta doon sa tinatawag na lake of fire. Death, yun ang talagang second death. Oh. Kaya sabi ko nga, humanap kayo ng quote. Ezekiel 18:4, in-apply ng propeta sa new birth, ni isa man wala kayong makita. Wala. In-apply niya ang Ezekiel 18:4 sa lake of fire talaga. Wala yan sa new birth. Kahit isang quote. Okay. Kaya, cleansing first. And that's what the church today, and what I want to point to you, that we need a cleansing. Before anything can begin from God, we got to have a purging. Cleansing at purging. Walang cleansing kung walang purging. Sino ayaw ng purging sa church? Ayaw nyo? Lalayas talaga kayo. Ano yung purging, Pastor Boy? Purge. Mag-research kayo ng purging. Tagalog. Masilpon. Para makita nyo. Pagpiga. Pagpiga. Pagpiga, purging. Purge, piga. Ganun ba yun? Oh. Pahirap, piga. Mahirap yun, purging. Oh. Kung gusto niyo yung pahayahay na buhay, huwag kayo magsimba. Bakit? Malaya lahat eh. Pwede lahat. Walang purging. Walang kahirapan. O, diba? Oh, walang bawal. Bawal ba dito, Pastor Boy? Wala namang bawal, kaso lang, babakbakan ka lang, lilinisin ka eh. Diba? Sa labas, pwedeng girahan, pwedeng bakbakan, pwedeng tinatawag na maritisan, pwedeng ekspusan ng kung ano-ano. Diba? Lahat, gantihan, lahat, pwede. Ay dito, kaya nyo ba, batuhin kayo ng bato, gantihan nyo ang tinapay? Ang mahal ng tinapay ngayon, dati 5 piso, 6 na ngayon. Hirap, di ba? Maliit pa. Oh. Kaya kung di ba busog? Okay. Kaya sabi niya rito, before anything can begin from God, we got to have a purging. And when we look and see things that is now under the present condition, nakatingin ba kayo? Sa kalagayan, mga umiiral na kalagayan ngayon, nakatingin ba kayo? Okay? Under the present condition existing, the way they are, we can see that we got to have something to happen before God can continue His program. And the purging, many of us, I see, might look back to. Kaya sabi niya dito, yuninto niya yung tinatawag na movie, yung film, yung Jerusalem. Yung tinanong nila, yung tinatawag na Hudyo, babalik ba kayo sa inyong lupain para mamatay? Yan. Are you returning to the homeland to die? Yun ang tanong. No, sa movie, they said, we are coming to see the Messiah. Yun palang dahilan ng mga Hudyo kasi gusto nilang nag-aantay din sila ng Messiah. Kaya sabi ni Brother Branham, it's later than you think. Antay kayo ng Messiah, antay kayo ng opening, antay kayo ng message na makapag-rapture sa inyo. Huli ng lahat. Huli na sa inyong iniisip. Okay, dumating na hindi nyo lang na-recognize. Okay. Yan. Oh.
Yan. It's depend on what you're looking at. Okay. 37, kakatingin ko dito. Babalik ako sa, 11:15, balikan ko lang yung Sunset Mountain. Di talaga maubos-ubos. Okay. Now, Noah knew by the word of God that there was coming a flood. Alam ni Noah, sa pamagitan ng salita ng Diyos na may parating talagang baha. By faith, he saw it. Pamagitan ng pananampalataya, nakita niya ito. He knew that was going to be because God's word promised it. Yung promise kanina, the unfailing word of promise. Alam ni Noah, mayroon yan. Bakit? Yung word, nangako niya, hindi lang yung pastor eh. Pag manatili lang kayo sa body kat, puwit lang kayo. Pure kayo. Naku. Ngayong body. Body ng tao yun. Hindi body ng Diyos. Kasi ang body ng Diyos, every individual of that group has ability to hear. Kahit dito ka sa church na to, kung wala kang ability to hear, ano yung hear? Hear means understand. Okay. Paano mo naunawaan? Dito o dito? Mamili kayo. Okay. Now Noah himself, by faith, saw what God's word said. But the world could not see it because it could not be scientifically proven that there were water up in the sky. Kaya, walang pakialam si Noah. Hindi naman talaga nakita ng mundo eh. Mundo, anong may tutulong sa atin ng mundo? Sa church, magkasama-sama tayo dito. Dudulog tayo doon sa mga labas sa tinatawag na church. Ano may tutulong sa palagay nyo? May nakita ba sila kung ano yung mini-message natin dito na binibigyan tayo ng Diyos? Kahit gaano mo pa ka-close yung kapatid mo, paano ka pa binibigyan at sinusuportahan at pinapakisamahan natin sila hanggat maari para sa kaligtasan nila. Pero itong sasabihin ko sa inyo, hindi nila nakita kung ano yung message dito sa loob ng church. Diba? Yung one accord, yung harmony na pinipreach dito, wala silang alam dyan. Yung nakita lang nila yung mga kapatid natin, yung mga mahal natin, mga loved ones natin na wala sa church, yung samahan lang panlaman. Pero yung spiritual na pinag-usapan natin dito, hindi talaga nila alam to. Kaya kung may problema kayo dito sa church, iwasan ninyong wag dumulog kung kanino-kanino, wag makiramay at wag magpakampi ng kanino-kanino sa labas. Wala silang alam kung paano tayo pinagsama ng Diyos dito, kung ano yung inaantay natin. Kaya sabi niya rito, but no one knew it was there because God said so. Nandyan. Kaya saan si Noah nakatingin? Doon sa parating na church. Kaya ito, the church, the bride, the called out today knows that the coming of the Lord is at hand. Regardless of how much we've been able to go in progress and so forth. Diba? Nag-progress. Ano yung nag-progress? Kahit technology, nag-progress eh. Lahat nag-progress. Tingnan nito. And so forth, and succeed in splitting an atom. Naging matagumpay sila kung paano hatiin yung atom. Siya ba yung hati ng atom? Si Albert Einstein ba? Tama ba? Naghati ng atom? Albert Einstein? Sinong sa school? Sinong nakakaalam? Wala. Doon nagsimula yung tinatawag na atomic bomb. Pag hinati mo pala yung atom sa sabog, ay, lobat pala yung ko. Ay, yung smallest particles ng tinatawag na atoms. Diba, molecules? Oh. Okay. Kaya sabi niya rito, and sending radar message to the moon. That means nothing to the believer. Only a sign that the coming of the Lord is at hand. Ano bang tanda na malapit na ang tinatawag na coming of the Lord? Inisa-isa niya, oh. And the nation falling apart, and the world coming apart, and the church move coming apart. Then we are taught that we receive the kingdom that which cannot be moved. But as these things begin to happen, the church bind itself tighter and tighter with the day, by the word of God. It's a great day we're living in, and we are. Yun ang tinatawag na binibigkis, binabind together yung iglesia ng Diyos sa pamagitan ng word of God.
Hindi sa pamagitan ng word ng tao. Kahit hindi tayo nagkita, universally, mayroong mga message believer na mararapture kahit hindi natin masirain, kahit sa Pilipinas. May group ngayon, 3 lang sila. Ang tingin nila, 3 lang silang group na bride sa Pilipinas. Alam siguro na. Dahil 3 lang silang magkakashare na nagkakaunawaan doon sa message nila. Ang tingin nila, sila lang ang bride dito sa Pilipinas at ang kasama nilang bride na iba nasa ibang bansa. Gusto niyo yan? Mayroong ganon ngayon. Okay. Kaya, patunayan ko muna. Dito tayo. Papakita ko sa inyo. Mrs. and dito muna ako. The Bridge. Ito yung tinatawag na The Bridge na mensahe issue sa akin to noon nung nag-aaral pa ako eh. Sabi ko, bakit Bridge? Persil, bakit parang alam na ni Brother Branham ang lahat? Eh, hindi pa nga nakaunang bukas ang tinatawag na Persil. Bakit kaya? Sabi ko. Tingnan natin. But at the end, when the 7th angel began to sound his mystery, parang beginning pala ng sounding. Begin to sound his mystery. Mga begin na tayo, mga ending muna tayo. Kunti lang. Bigay ko lang sa inyo yung quote. He winds up all of the lost ends that the fellows prove at, and the mysteries comes down from God. Yung hiwaka daw, ano daw? Saan daw galing? Comes down from God. As the word of God and reveals the entire revelation of God. Dito ako nagtataka dati eh. And the mysteries comes down from God as the word of God and reveals the entire revelation of God. Then, sabi niya, the Godhead and everything else is settled. All the mysteries have been said, and what more is to be revealed. Kailan? Doon sa beginning ng sounding ng kanyang tinatawag na mystery. Doon sa 7th, chapter 7 ng Revelation 10. Lahat masisettled. Godhead, everything else is settled. All the mysteries, lahat. Sinama yung serpent said, and what more is to be revealed. Bakit kaya? O kaya sabi nila, ay mali-mali naman yung propeta. Diba sabi niya, yung message, sabi niya ng the bread of life, sinabi ng propeta, that book is wrong. Hindi naman pala yun ang ibig sabihin ng propeta. Tingnan natin. Sa sunod, isasama ko yun sa message. Dito muna tayo sa beginning ng sounding ng kanyang mystery. At sa shout, kaya sinulat ko yung shout, voice, and trumpet. Tumitingin ba kayo? We are looking for the coming of Christ. Paano tayo mag-antay? Ma-recognize natin yung voice, shout, voice, and trumpet. Mahalaga yan, Pastor Boy? Hindi. Mahalaga yan. Kaya may begin ng sounding ng mystery. Kailan kaya yung beginning ng sounding ng mystery? Oh, saan? Persil. Yung beginning ng sounding ng mystery, saan dito sa 3? Saan? Sa voice, sabi ni Brother Arnel. Tingnan natin yung sa voice. Trying to do God a service without being the will of God. The mysteries will be revealed in the last days, in the last day. When the 7 angels message, when he start out doing this, when he begin to sound his message, mayroong starting ng doing this, mayroong starting. Start. Tapos begin. Di ba kayo nagtataka? Not when he starts out doing this, but when he begin to sound his message, mayroong starting at mayroong tinatawag na beginning ng sounding. Iba ba yun, Pastor Boy? Iniba niya eh. Hindi nung siya ay start out doing this, but when kundi nung, kailan daw? Nung siya nag-sound na kanyang message, sabi niya, yung starting na sinasabi na, not the years in preparation. Yung starting pala, yun ang years of
years of preparation, yung pagpapalabas at yung observation. Yan, ang sinishare ko sa Makati na hindi nagkakaunawaan kasi akala nila walang quote. Okay, kaya sabi ko yung voice, alam nyo kung ano yan, yung shout pala, alam nyo kung ano yan. Sabi ko, preparation lang yan. Hindi yan, sabi ko, yung yung tinatawag na beginning ng sounding ng kanyang message. May sounding ba ng message sa shout? Preparation lang yan. Kaya kung come out ka lang, in time message ka lang, under ng shout, come out of here my people, na hindi mo na-recognize yung voice message, thank you ka lang, Brad. Kasi ang mahalaga dito, yung sounding ng message. At sa ating panahon, kaya mayroong pre-gathering tayo. Gathering din ng shout, gathering ng voice, gathering din ng trumpet. O, di ba? Yung huling gathering, ito yung tinatawag na preparation din ng ano? Rapture. Di ba? Hindi ka talaga sigurado. Walang tinatawag na gathering o tinatawag na sounding ng trumpet para ipunin kayo para sa gathering in the sky. Okay, kaya see, not the years in preparation, but when he begin to sound the message. May yung years ng preparation pala, yun ang tinatawag na shout. Eh kasi kung direktahin mo lang sabihin na walang quote, kala nila, ay mali, nung ano-ano mga pumapasok sa utak. Pawindang-windang na. Di ba? Mayroong years of preparation. Okay, tingnan natin. The first thing comes when he starts descending from the heaven, there's a shout. May starting ng descending. Tingnan mo. Kala nyo bababa. Pag mga events, kala nyo events, mangyayari agad yung events. May mga starting ceremony pa yan, may mga opening ceremony, may mga kung ano-ano pang mga sayawan, bago magkaroon ng tinatawag na main event. Diba? Ang main event dito ay yung tinatawag na appearing o coming ni Christ. Yun ang main event. But before yung tinatawag na descending, when he start descending from the heaven, there's a shout. Starting ng tinatawag na descending, yung tinatawag na shout. Ano yun? Preparation for the voice. Oh, saan kayo nakatingin? Titingin-tingin kayo. Akala nyo, sabi ni Brother Beng, yung iba, nakapulot lang ng tinatawag na love letter, binasa, in-apply niya sa sarili niya. Sabi niya, Grace, papakasalan kita. Ay, si Grace ako. Pero ang totoo, hindi naman talaga eh. Ito yung pangako ko para sa'yo. Binasa niya lang yung love letter ng groom sa bride. Pero hindi pala siya yung tinatawag na bride na papakasalan. Ano? Piling lang siya. Di ba? Piling lang siya. Akala mo? Di ba? Piling lang siya. Kaya sabi niya rito, when it start descending from the heaven, there's a shout. What it is a message to get people together. Kaya gathering din. Yung gathering pala yan, yun ang years of preparation for a voice. Okay. Ito, 141, yung starting ng descending, shout, is a message to get people together. 152, the rapture, shout, a messenger getting people ready. Saan hinahanda? Nire-ready sa tinatawag na voice. Okay. What's the shout and the voice over here? The same thing at his coming. Kaso lang, may secret coming. Mayroong tinatawag na coming, descending from heaven in corporal body. Mayroong half an hour silence in heaven, secret coming. Mayroon ba, Pastor Boy? Eh, yun nga ang pinagdidiinan ko eh. Tinawag ni Brother Branham yung si Karaya. Sino nakalala? 14, 4 to 9 na coming. At saan niya nilagay yung sinakaraya 14, 4 to 9 na coming? Sunset Mountain. Oo. Kaya sinabi niya, yung tinatawag na Lord God ay tatayo muli for the second time doon sa Mount Zion. Sa rapture niyo ba ilalagay yan? Tatayo ba siya sa rapture sa Mount Zion?
sa bababa ng mundo. Kahit sabihin nyo pang sa rapture niya, nilagay nga ng propeta doon sa Sunset Mountain. Ano magagawa ko? Ay, doon niya pinit. Doon niya nilagay. Oh, okay. Balikan natin. 7 seal. And I want you to know before I even known any word about that vision come years ago. Nais kong malaman ninyo, bago ko malaman ang salita tungkol dyan, yung vision na yan, noong nakalipas na mga taon. Pag binasa mo sa taas, I better stop here. See, just feel, check, not to see, no more about it. Ayaw niya makapagsalita ng isang bagay tungkol dyan. Sinicheck niya yung kanyang sarili. At sabi ko nga, nung message niya, ang tinatawag na 7 seal, ano ang kinikwento niya dyan? Dalawa lang naman yan, Brother Arnel. Between the 6 and the 7th seal. 6 and the 7th seal. Akala nila kung ano yan. Maging ako nung baguhan ako si mensahe, akala ko kung ano din yan. Yun pala yung chapter 7 ng Book of Revelation. Ano ang kinikwento niya? Tingnan natin ha. You remember that? And here it is just as this other has slide right straight into the word. Exactly where it was. Slide straight into the word. Exactly where it was. Kung saan ito. And God knows my heart. Alam ng Diyos ang puso ko. I never one time thought of such a thing as that. And there it was. It's later than we think. Sabi niya, there it was. There it was. Ang kayong there it was. Huli na sa inyong iniisip. Waiting pa kayo ng secret coming. There it was. It's later than you think. Than we think. Oh my. Just chose it from God. Pinakita daw, galing sa Diyos. For, see, it fits exactly in the promises of God from the end of the message. May end na naman ang message. Galing daw sa end ng message. You notice, napansin nyo ba? Notice now, pansinin nyo ngayon. For the end time message, the seal. Yun pala, ending ng message, yung end time message, yun ang seal yun na to. Ano yung the seal? Yung 7 seal. After all, he has revealed all 6 seal. But he don't say nothing about the 7th. Reveal niya ang first to 6 seal. Wala siya sinabi about the 7th. And at the end time seal, when it start, yung end time seal. Ano yung end time seal? 7 seal. Nung nag-start. Starting, preparation, beginning, voice, starting ng 7 seal. Sana naman, problema na naman yung starting ng 7 seal. Anong mayroon sa 7 seal? Sabi ko, maraming mayroon sa 7 seal. Secret coming, half an hour. Ano pang mayroon sa 7 seal? Yung starting at ending. Starting at ending. Ano yon? 1, 2, starting at ending. Ano yon? Yung events ng tinatawag na kung saan nagsimula yung kwento o yung events ng 7 seal. At the end of the 7 seal, everything is ended. It's the end of the struggling nature. It's the end of the world. It's the end of the church. It's the end of church ages. Everything ended in the end. At the end of the 7 seal, saan nag-start? Oh. Bakit? Oh. Nandyan yan. Okay. Kung ang tinatawag na descending na may starting, saan naman ang starting ng 7 seal? Sabi ko nga sa inyo, ang kwininto niya lang sa 7 seal, dalawa lang, between the 6 and the 7 seal. At, ano yung pangalawa? Yung experience niya sa Sunset Mountain. Kaya siguro sasabihin ng Diyos, antay-antay ka ng 7 seal, hindi mo ba alam yung nangyari sa Sunset Mountain? Yun ang 7 seal, yun ang secret coming. Oh. Okay, tingnan natin. Ano pang mayroon? Half an hour, secret coming, events ng 7 seal. Tapos ano pang isa? Yung message of the 7 seal. Ano ba ang message of the 7 seal? Yung evening light message, ano ba? First to 6 seal lang ba?
Tingin nyo. Kung kasama ang pang 7. Oh. Yun ang message of the 7 seal. Okay. Pangatlo. Pang-apat na yan, di ba? Pang-5. Ano ang manifestation ng 7 seal? Oh, ano manifestation ng 7 seal? Marami ng message. Pag manifestation ng 7 seal, ang una-una ko agad isasagot dyan, yung sabi nilang paliwanag ng 7 seal, Christ is the mystery of God revealed. Manifestation of the 7 seal. Paano mo nasabi, Pastor Boy? Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh again. Pwede bang again? Okay. Okay, tingnan natin. Okay. The end time seal, when it start, will be absolutely a total secret according to the Bible. Before knowing that, and remember, Revelation 1 to 7, 1 to 7, chapter 10, 1 to 7, at the end of the seventh angel's message, all the mystery of God would be known. Ano yung ending ng tinatawag na seventh angel's message? Di ba yung seventh seal din? Where at the end time, the opening of the seventh seal. Opening will be opened. Kaya binasa ko yung QA. They will rebuild in the seventh seal. Hindi naman sinabing will be rebuilt in the seventh seal. They will rebuild in the seven seals. Tapos na eh. Okay. What is the attraction of the mountain? Ilang quote na? Lapit na. God then, what was He doing? Ano daw ang ginawa ng Diyos? Yung pagwas, tapos na. Ano ang ginawa ng Diyos? What is that attraction up there on the hill? Ano daw ang attraction doon? Up there, doon sa taas there, sa hill. It's God making history. Gumagawa daw ng ang Diyos ng tinatawag na history. And God fulfilling prophecy. Tinupad niya yung propesya. And that always causes an attraction. Yun daw ang nagbigay ng attraction. Okay. It brings all critics up. The vultures of this morning message. Kala nyo yung morning message? Ano yung morning message? Evening light, tama ba? Morning message. Pero dito sa morning message, dadalhin daw ang mga critics up, the vultures, yung mga sakit-sakit, of this morning message, and eagles also. Nandun yung mga critics, nandun yung vultures, nandun yung eagles. Anong ginagawa ng tatlo na yan? Critics, vultures, eagles, nandun din. See, they come together to find out what's going on. Lahat. Look, tingnan natin kung ano nandoon, kung ano mangyayari. Lahat nagabang. Some coming for curiosity. Pag sinabing curious, some coming for curiosity. Anong Tagalog ng curious? Oh, some coming to find fault. Yung iba mo nandoon, nagbabantay para maghanap ng mali. Others coming to criticize. Yung iba naman, nandoon, nagabang ng Sunset Mountain para mag-criticize. Okay. There's all kinds gathered. Starting, gathering, para doon sa tinatawag na voice. Pag dumating ang voice, mayroong tinatawag na beginning ng declaring ng message. Kasi lang yung starting, mayroong gathering. Pagdating pala sa shout, starting ng gathering, ano nandoon? There's all kinds gathered. As we said this morning, believers make believers and unbelievers. In every gathering, there is a three kinds of believer. Gathering pala ng shout, mayroong tatlo. Unbeliever, make believer, at believer. Para tingnan kung ano yung nasa Sunset Mountain. What's on the mountain? Ano yung sa bundok? Sabi ni Brother Branham, prophecy is being fulfilled. Yung tinatawag na propesya ay natupad na. Now, we'll see what takes place. Anong susunod na mangyayari? Okay. Mayroong new message. Oh. Yon, yung tinatawag na fathers to the message of the children, the new message. Now what's on the hearts of the children to the fathers in the second coming in the last days? He turns back the apostolic faith again.
See how perfect the scripture line up? That was the end of the Old Testament. The Old Testament. Panahon ni John at panahon ni Brother Branham, yung pangalawang Elijah. That was the end of the Old Testament. The Old Testament. Now we see, there's a light in the evening time. Nakita natin. Mayroong liwanag sa gabi. Ano ito? It's the top. Mount Treetop. Ano daw yung tinatawag na evening time? Light in the evening time. Ang sagot lang ng Brother Branham, ito ang pinakadirektang sagot. Oh. There's light in the evening time. Ano ito? Ano yung light in the evening time? Ano sa sagot nyo? Yan ang sagot. Si top. Ano? Mount Treetop. Yan ang sagot. Pag gusto nyo, pag tinanong kayo, yan ang sagot nyo. Ano yung evening light? What is this? It's the top. Ano yun? Mount Treetop. Yun ang evening time, evening light message. Mount Treetop. Ayun, no? Mount Treetop. Yung puno na tree. Taas ng puno. Mount Treetop. It's the top. Stars. Sabi niya, doon sa bundok, sa taas ng puno. Okay. Bakit taas ng puno, Pastor Boy? Dito, yung tinatawag na pinick up si Brother Branham noong nagkuha siya ng bullheader. And I said, that's friend, here I am, about 40 miles northeast of Tucson. Sabi niya rito, and I started up the mountain, running as hard as I could. On the other side, all of a sudden, I thought somebody shot me. I never heard such a blast. It shook the whole country. And when it did, standing before me was 7 angels in a cluster. Yung 7 angels in a cluster na nag-pick up kay Brother Branham, magtataka kayo, nung pinangaral niya ang 7th seal, ito ang kinikwento ni Brother Branham. Right. Malinaw na ang experience ni Brother Branham na na-meet niya ang 7 angels doon sa tinatawag na Sunset Mountain, ayaw niya lang direktahin, yun ang 7th seal na secret coming ni Christ. Right. Amen. Oh. Paano mapapatunayan, Pastor Boy? Talata pa nga lang binasa ni Brother Branham. Si Kristo at the second time, again, siya itatayo muli sa bundok ng mga olibo. Doon sa tinatawag na kanyang coming, ang ginamit niyang talata ay Sikaraya 4:10, 4-9. Doon mo rin mababasa yung at the evening time, it shall be light. Kasi doon pala nangyari yan. Doon talaga nilagay ni Brother Branham. Kaya sabi niya rito, okay, I met Brother Fred and them a little after, said, what was it? I said, that was it. That was it. What was it? I said, that was it. What are you going to do? Anong gagawin mo? Sabi niya, return home. For thus saith the Lord, the 7 mysteries that's been hid in the Bible all these years, this denomination and everything, God is going to open those 7 mysteries to us in the 7 seals. Sinabi ba ng Diyos? Tips lang yan. Ah, Tips lang yan. that's it, the Lord pa. Anong gagawin mo? Sabi niya, return home dahil bubuksan ng Diyos ang 7 mysteries ng 7 seals. Oh. Bakit naman sila ng bata? Eh, anong kininto niya dito? Oh, there was that circle coming up from the earth, like a mist forming. When it did, it went plumb up into the mountain, begin to circle on westward from the way it come. Science found it after a while, 30 miles high and 25 miles across, just exactly in the circle of the pyramid. Yun lang pala. Doon nangyari yung tinatawag na 7 seals. Kaya si Brother Branham, alam ni Brother Branham. Kaya paliwanag, gusto niya paliwanag, huwag mo paliwanag, sabi niya, katagpuin na lang kita sa room doon. I will meet you there. Bakit? Yung pang-7, huwag mong sabihin na bumaba talaga ako at binigay sa iyo yung mensahe.
Iga-guide kita kung paano mo ipangaral yung first to sixth seal. But don't interpret this seventh seal. Bakit? Kaya nung nag-message siya, sabi niya, ayaw kong sabihin sa inyo ngayon. Sabihin ko na lang sa inyo mamaya pagkatapos ng gawain. After the service. O, di ba? Bakit ganon? Bakit ganon? Okay. Yung look, yung appearing na sinasabi natin, mayroon bang appearing? Alam ba natin? We are ano? Okay, ito na, 39. Ano tinitingnan natin ngayon? Saan tayo pinapatingin? Saan? Yung message, saan? Kaya yung voice talaga, kung wala yung voice, wala yung starting din ng message. Kaya hindi nila makukuha sa Makati kasi drinawin ko preparation. Sabi ko, voice ito yung tinatawag na starting ng sounding. Bakit doon ang starting ng sounding? Kasi doon nangyari yung tinatawag na Sunset Mountain. Oh. Ibig sabihin yung Sunset Mountain, Pastor Boy, yun ang secret coming ng half an hour. Yun talaga. Direktahin ko na. Kailan nangyari? February 28, 1963. Yan ang pinapaliwanag ni Brother Branham sa kanyang message na the seventh seal. Wala naman siya yung pinapaliwanag. Dalawa lang yan eh. Between the sixth and the seventh seal and the seventh seal. Oh. Kaya sabi niya rito, everybody is looking for something. You might be looking today to a time you get home. You ate your dinner. Anong dinner? Hapunan na ba o tanghalian? Alas 12 na. There might be a picnic this afternoon. Gusto nyo mag-picnic mamayang hapon? Doon kayo nakatingin, kaya ayaw nyo na makinig ng message? O kakain kayo ng dinner? There might be a picnic this afternoon that you're taking your family to. Kasama yung iyong pamilya. There might be something another next week and you're looking for a neighbor to come or some friend. But everybody is looking for something. Naalala ko tuloy. Pupunta daw yata si Brother Michael. Kaso lang may swimming ito eh. Kailan daw pupunta ulit? Baka itong week pa. Ay, itong week. Pero pag senior nyo lang itong talata na to, talata na nilagay ni Brother Branham sa Sunset Mountain, yung coming ni Christ, second coming, yun pala ang tinatawag na, doon sa talaga siya sa bundok ng tinatawag na mountain top, treetop, on the top, treetop. Doon ang tinatawag na, yun ang evening light. Kaya sabi niya rito, believers ang pag-usapan natin. Ayaw natin ng mga unbeliever eh. Wala naman silang kinalaman dito eh. And as a group of believers today, assembled together, we want to fix our thoughts, our principles and things upon the coming of the Lord. Doon naka-fix yung principles natin and thoughts and things. Ano yung principles? Yung mga pinapangunahing mga bagay talaga yan, principles. Bilang isang grupo ng mga mananampalataya ngayong araw na to, tayo nagkakatipon, nais nating i-fix yung ating mga kisipan, ating mga principles at mga bagay upon the coming of the Lord, looking for Christ, who shall appear the second time without sin unto salvation, and those that believe are looking for Him to come. God here, the writer is inviting to us to view this and to look at it. The writer says here that we look for Christ the second time to see Him as He is. Bakit ginamit niyang to see Him as He is? Bakit ano ba siya? Para makita natin siya kung ano siya. Kaya nung nangyari ang Sunset Mountain, bakit na-settled pati yung Godhead? Bakit na-settled pati yung Godhead? Bakit? Wala namang ibang Diyos eh. Right. Diba? Bakit pati yung tinatawag na serpent seed, bakit na-settled? Mabigat, hard saying. Pero hindi naman ako nag-direct sa tao kasi doon sa Sunset Mountain, yung attraction ng tatlo doon eh. Yung unbeliever doon, make-believer doon, kasama doon ang serpent seed. Diba? Serpent seed talaga dito, hindi talaga nila makita to. Kahit anong gawin mo, hindi nila makita ito. Kaya dito sa tinatawag na end time, akala ng iba nung hindi pa nabuksan ang tinatawag na silyo, under ng shout lahat ng end time bride. Yun ang akala ng iba. Pero pagdating na sa Sunset Mountain, 3 kinds of believer kinunik ni Brother Branham. Di kasama talagang serpent seed. Okay. Tuloy natin. And now we know that the Word is Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hebrews 13:8 said, He is the same yesterday, today, and forever.
Therefore, is the word that we look to. Then, for it is the expression of God of what God is. Dito nagkagulo-gulo. Akala ko yung literal coming. Yun pala yung word. Therefore, it's the word that we look to. Then, for it is the expression of what God is. Ito yung expression kung ano daw kung ano yung Diyos. Okay. And when God came in Christ, He was the expression of what God was. And whatever He was, He ever remains. Because, bakit? He is eternal and cannot change. What a hope it gives us, what God has not left us without a true witness in the days of confusion that we live into the witness. Yung word, yung witness, saan nangyari yung word na witness sa atin? Sa Sunset Mountain. Sunset Mountain, may binanggit ba siyang Sunset Mountain? Mayroon kasi binanggit niya dito yung opening of the seals. Eh sabi niya dito, yet we are certainly, tiyak tayo yung mga privileged people if we'll just look to the true witness we have. Ano yun? Yung word. See, because that's God's full revelation of Jesus Christ. Nothing can added or taken from it. Because it's the revelation of Jesus Christ. Pagdating sa revelation ni Jesus Christ, lagi lang inuulit-ulit yan, revelation of Jesus Christ. Pwede ko kayang i-connect yan sa it is the rising of the sun? Yes. Kung yan ay connected sa it is the rising of the sun, anong message yan? 7 seals ba? 7 seals talaga? Kasama bang 7? Yes. Kung hindi kasama ang 7, hindi sa'yo revealed si Christ. Right. Eh, hindi mo ba alam yun? Sa Sunset Mountain, direktahin ko na, si Christ yun, yung Diyos na bumaba. Ano bang kwininto ng propeta doon sa what is the attraction on the mountain? Mahirap kasing isa-isahin eh. Yung Revelation chapter 1, na naka-white wig siya at ang wig niya, yung Diyos naka-white wig at ang wig niya ay ang 7 angels. Saan daw? Doon daw siya sa taas ng bundok nakatingin sa atin pababa. Kaya sabi niya rito, because it's the revelation of Jesus Christ, nothing can be added or taken from it. Ano kaya kung sabihin ko? This Bible becomes a new Bible. Right. Pwede nagdagan may binawas. Wala. Bakit naging bago? Right. Iba na yung pagbasa, iba na yung unawa, iba lahat. Bakit? Kasi dati, nadadagdagan ng tao ng paliwanag, nababawasan. Nung dumating ang 7 seals, hindi na nadadagdagan, hindi na nababawasan kung nakita mo. Bakit? What is the opening of the 7 seals then? He is the one who opened the seals. For He is the seals. What is the opening of the 7 seals then? Revealing Christ. Oh. Eh kung tinatawag na 6 lang nahayag sa'yo, ay hindi revealed sa'yo si Christ. Right. Oh. It is the rising of the sun yan. Okay. What is the opening? Oh. It is the rising of. He is the one who opened those seals. Akala nila, yan ay symbol form o revealed form. Revealed form yan. Kaya mo, 7 angels na naman binanggit, oh, it is the rising of the sun. View. Doon ako magtatapos. Sabihin yung symbol form yan. Okay, tingnan natin. Look what we've seen in this day. Look na naman. Naging look eh. The quickening power has come to us. Pag sinabing has, tapos na ba yan? Di? Tapos na? Oh. To open the 7 seals. Tapos na. Opening ng 7 seals. Hindi yung symbol, yung reality, yung real revelation. What was that? Tapos na rin ba? Hindi. Tapos na. What was that? The intelligence of a man? Hindi. No. The quickening power of God.
Tapos na tayo sa intelligence of man. Yung added. See, the quickening power of God, Paul thought this would take place. See, the quickening power of God made the world testify. To it, it's the truth. Bakit buong mundo ang nag-testify na ito'y katotohanan? Bakit? Bakit? Oh. See, the quickening power of God made the world testify to it. It's the truth. Kasi yung angel, yung mystery cloud, kahit buong mundo, tinestify yan. Right. Bakit? The angel of the Lord, I told you, was around in a pillar of fire. Quickening power, let the world testify that it's the truth. Yung angel of the Lord, I told you, was around in that pillar of fire. Quickening power, let the world testify that it's the truth. Okay, tuloy natin. And in that, they didn't know what it was. Nag-testify sila, pero hindi nila alam kung ano yan, what it was. And we knew. Just look this away. And it's our Lord up there. You see, ang pambira. Ano ba yan? Okay, ano yan? Yung angel of the Lord na nasa pillar of fire, tinestify ng mundo na yan ay totoo. And in that, they didn't know what it was. Right. Pero dyan, hindi nila alam kung ano yan. And we know. Right. Just look. Just look. Yan ang gusto ko eh. Just look at this away. Sa ganitong paraan. Okay. And it's our Lord up there. Saan kaya yun? Ayun na yung relationship. Iwan ko nga. Pero daw. And it's our Lord up there. You see, kita nyo? Tingnan natin kung siya nga. He is the one who opened the seals doon sa Sunset Mountain up there. Akala ko kanina, ano yung tinatawag na evening light? On the top. On the treetop. Kaya ito dati, ito yung una kong binrik dati, hindi ko natapos ng buto, di ba? Linearitin ko to dati. Okay. He's the one who opened those seals. Tapos na ba? Hindi. Tapos na eh. He is those seals. For the whole word of God is Christ. And Christ is the seals that was opened. Akala ko to be opened pang isa eh. What is the opening of the seals then? Revealing Christ. Kaya hindi mo kilala yung Diyos kung hindi makita yung Lord up there. Okay. Kaya yon. Just look. Look. Just look. Hanggang dito na lang. Puri ng Diyos. God bless inyong lahat. Ano yung look? Yung again, yung second time na coming of the Lord, Zechariah 14:4-9. Pag binasa mo yan sa 1-3, at the evening time, it shall be light. Kasi walang light kung walang bumaba na Lord up there. Okay. Hindi ko alam. God bless. Hanggang dito na lang. Umawit tayo ng isang awit. Sakto, 12:00. Walang katulad yan. Ang katulad. Hindi. Wala kang katulad. Alam ko. Alam mo na kasi kung paano kunin yung mga yan.
Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilawan. Kulang maging mga salita pangilaya sa puso. Wala kang katulad, wala kang sa'yo, wala kang katulad, wala nang pamatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, ikaw na kailanman ang panahon, wala kang katulad. Awit lahat ng tao, di kaya ang ilawan, ilawan. Kulang ang lakas ng ulan, kulang ang mga salita upang ihaya Bilang Diyos. Kapatihan Lord sa amin. Yes, Lord. Bawat namin Lord. Lord, Christian dalangin po. Ipapalain Lord, bawat bahagi Lord. Hindi ko, hindi magagawa Lord. Kapatihan Lord. Namin Lord. Lahat kami Lord kay bahagi Lord. First time Lord. Bahagi kami Lord. Amin. May ako si Lord sa amin. Yung biyaya. Hindi mo sa sila na. Kahit kami turuan. Lord, kung mga yung biyaya Lord. Lord, ibig talaga sa kaya Lord. Kasi mo biyaya. Dalangin namin Lord namin makapag-uwi. Dalangin namin sa kailangan. Dalangin Lord ang yung sobrang sa Lord. Dalangin namin para kaya Lord. Dalangin ko. My Lord. May kabayan mo Panginoon. Kapapatan ko lang. Kapapatan ko yan. Good Lord, kaling emotionally, mentally mo yun. Kapalain kami. Lalo, higit Lord, spiritually. Huwag ko lang. Financial Lord, financially. Ikaw Lord. Salamat naman sa'yo namin sa kaling. Lahat bagay ko Panginoon. Kailangan. Kailangan ko sa amin. Turay. Salamat sa Diyos. Yan ang ikalangin. Hindi na balik.
God bless. God bless. Thank you. Kenapa boleh natin natin ito? Yan, idea.